Halos lumuwa ang mata at bumula ang bunganga nito si Princess Abante, mga kababayan, sa kanyang birada kay VP Sara. Oh, mabilis pa kasi sa alas 5, mga kababayan ang pagbelta nitong pitbull, taga-kagat, mga kababayan, ng Kongreso, counterpart ni Claire Castro, mga kababayan, sa mga sinabi ni VP Inday na dapat lahat ng proyekto ay usisain, mga kababayan, dyan sa Kongreso. At lahat ng mga personahe, hindi lang yung mga pinipili. Iyakan! Iyakan agad itong anak ni Abante Liling, mga kababayan, na si Princess, na kung ikukumpara mo kay Claire Castro, mga kababayan, malayong comparison. Ang lamya nito di ba? Pa-tweet thumbs, mga kababayan, pero kung itsura lang man, mukhang panalo ito sa paangasan, mga kababayan. Gayon pa man. Ang huhudas pa rin, mga kababayan, kapag pagdating na ang usapan dito sa mga Duterte. Panoorin niyo po, mga kababayan. Pumalag ang Kamara sa panibagong mga banat ni VP Sara. Ayon kailan ba hindi pumalag? Hindi lang ang flood control projects ang kinukurakot, partikular sa Kamara. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Lahat ng proyekto ng gobyerno, mga kababayan, mayroong kurakutan. Ayun, ang mga lalaking tiyan, mga kababayan, halos hindi na mga kababayan, magkasya sa barong. Patunayan ng mga aligasyon laban sa mga kongresista. Ito ang hamon ni House Spokesperson Attorney Prince. Anak ni Abanteng, mga kababayan, talunan. Yung nanalo lang dahil sa COMELEC. Walay ito, no? In fairness, mga kababayan, champion pa rin si Auntie Claire, mga kababayan. Eto kinuha ni Tambalos Dos para maging counterpart, mga kababayan, ni Auntie Claire doon sa PCO. Kumuha sila ng tsaka din, mga kababayan, no? Walay. Malamya, mga kababayan, Sa mga nagsasabing sangkot ang ilang ang itsura lang, mga kababayan, para yung gumagaya sa mga kababayan, no? Aside kay Juliana Segovia, yung gumagaya kay mga kababayan, Miss Rachel, mga kababayan, kamukha nito. Glass! Baso! Abante! Liling! Baso! Ay, mga nako. nagsasabing sangkot ang ilang miyembro ng Kamara sa mga anomalya sa likod ng flood control projects. Paliwanag ni Abante, walay, naggalit-galitan lang ito ng eleksyon, mga kababayan. Kinuha agad na spokesperson ng Congress. Binira niya si Bibi Sara nung eleksyon. Kaya nga natalo, mga kababayan. Talo man ito, mga Abante, sa botohan. Nanalo lang dahil na-disqualify ang kalaban. At bakit? Wala bang say dito ang Supreme Court, mga kababayan, na mayroon na silang sariling ruling na kapag matalo ang first, hindi automatic ang second. Natanggap naman daw ng Kamara ang mga kritisismo, pero sana raw ay hindi ito blanket act. Ay, Diyos ko! Ay, Lord! Ito mga itsura, mga kababayan, no, ng mga anti-Duterte. Mukhang mga gabi ng lagim. Pakpak na lang ang kulang. If merong may sala, nagpapa-cutie pa, mga kababayan, nagpapa-tweet thumbs ang Princess. Di bagay sa'yo yung gagaya-gaya doon, kay Miss Rachel. Pulutan! At magbigay ng preba. Pero wag buong institusyon kasi wag buong institusyon. Kayo nga lahat dyan. Eto, mga kababayan, kung magde-deny man sila, hindi kami kasali, paano naman kami mahusay? Diyos ko. Ang ama nito, mga kababayan, umamin, ang aking engineer, nung tinanong ko, hindi na kami kasali doon sa listahan. Ha? Mayroon ka palang engineer? Parang umamin na rin, mga kababayan, na mayroon siya sariling engineer. Bakit? Nagpapatunay lang talaga, mga kababayan, na mayroon silang koneksyon dyan, sa DPWH engineers. Na in the first place, hands off kayo dyan, mga animal. Hindi buong institusyon dapat ang madadamay sa pagkakamali. Paano hindi kayo madadamay? Pagpalagay natin, mga kababayan, na mayroong hindi kasali dyan. The fact na tumatahimik lang sila, mga kababayan, which is without talaga na hindi nila alam, accessory na kayo sa crime niyan. At sino lamang maniniwala na walang kurakutan dyan sa Kongreso? Yan nga ang pinakabulok na institusyon sa Pilipinas. Isang tao. Ganito rin ang naging sagot niya kay Vice President Sara Duterte na nagsabing pinaghati-hatian daw ng Kamara ang bahagi ng pondo ng Department of Education. Dahil yung pagpapagawa ng classroom, mga kababayan, although naglalodge yan sa Department of Education ng budget, ang gagawa niyan,
DPWH. Oh, tapos ang Rappler, mga kababayan, binira si Sara na, under kay Sara, alon daw mga kababayan, mabagal daw ang pagpapatayo ng classroom. Ang mga bulok, mga kababayan. Ang mga ungas, bakit nyo isisisi kay VP Sara Duterte gayong ang in charge dyan sa pagpapatayo ng classroom is DPWH? Under yan kay Bangag. Oh. Pangalanan. Ay, naku, Lord. Hindi naman pwedeng mag-akusa lang. Kung pangalanan lahat kayo, numero 1 siguro yung baka yung tatay mo, baka kasali. Oh, umamin mayroon daw siyang engineer, mga kababayan. Ang aking engineer, ha? Bakit ka magkakaroon ng engineer in the first place? Sa'yo ba yan? Akin, ha? Yak! I-audit ka. Sige, audit yung tatay mong talunan naman yan sa botohan eh. Ito mga na ito, mga kababayan. Ang problema dito, no, alam naman natin nagsisinungaling ito, mga kababayan, pero araw-araw pa rin ini-interview ng media. Lies, repeatedly, mga kababayan, utering. Magiging totoo sa pandinig ng ilan. Sa ilan lang naman. Pero karamihan, hindi naniniwala sa inyo, mga ungas. DepEd Secretary, maybe she has records of that, then present it before the Congress. Mag-antay ka. Sinabi na nga niya, ka-BBM yan. No? Anong ginawa ni BBM? Ganyan lang sa balikat, mga kababayan. Binatikos din ni Abante Nabatikos ang pahayag na naman. ng bise na sarsuela lang daw ang kinakasang investigasyon ng Marcos administration patungkol Lalong-lalo na flood dyan sa control Kongreso. projects. Hindi naman Paano hindi naging sarsuela, mga kababayan? Yung tatay niya, si Abante Liling, mga kababayan, yung dila, ganyan. Pansinin niyo mag-interview yan si Abante, grabe ang dila niya, mga kababayan, parang ahas na lumalabas. Itutuon kay Pulong ang investigasyon. What? Diyan sa Maynila ang may problema? Tapos, idadamay mo si Pulong na nasa Davao City, mga kababayan, na among sa top na mayroong flood control projects, mga kababayan, wala nga ang Davao City, Davao Region. Tapos, yun pa ang priority ng Congress. ginagawang biro Hindi pa yan, ng sarsuela. House of Representatives. Ang kanilang Mukha mo, biro! tungkulin. Huwag gawing Comedy. biro ng iba yung trabaho ng House. Gusto mo ng biro? O manalamin ka? Dahil seryoso ang House Seryoso, mukha mo, na tugunan ng kanilang tungkulin sa mamamayan. Ay, naku, mamamayan na naman. Anya, patunay rin daw ang impeachment complaint laban kay VP Anong nangyari sa impeachment? Sara mismo at ang mga investigasyon ng House Quad, Quinta at Tri-Committee. Sige, kahit pa lahat, mga kababayan, yung House, bulok na yan eh. Umandayan, mga kababayan, lintik lang ang walang ganti. Lintik lang ang walang ganti. Darating din ang karma ng mga abusadong iyan, mga kababayan. Lahat na, abusado, kawatan, kurakot, mga kababayan, sindikato, siraulo, mga loko-loko. Andyan na, mga kababayan, lahat sa Kongreso. Na hindi sarsuela ang pagganap ng Kamara sa kanilang tungkulin. Samantala, sinagot naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang banat ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Eto, mga kababayan, hindi daw sarsuela. Tapos, ang gusto niyang imbestigahan, mga kababayan, si Pulong. Nasusuri kasi ni Abante kay Acting Davao City Mayor Baste Duterte ang Ay, infrastructure nako. funding ng lungsod. Tanungin nyo na lang ang taga Davao kung mayroon silang reklamo. Tingnan nyo, pinopost ng mga taga Davao City, mga kababayan, kung gaano kapulido yung mga flood control ng mga hindi nga dapat si Duterte yan, mga kababayan, dahil DPWH yan. Ibig sabihin yung mga DPWH doon sa Davao, mga kababayan, matitino. Lalo na sa mga distritong hawak ni Paulo. Kung nais daw malaman ni Abante ang exact figures, ay maaari raw itong ibigay sa kanya ng DPWH District and Regional Offices sa Davao. Oo, yan na. Ang baha, mga kababayan, Maynila. Tapos kay Pulong itutuon ang investigasyon. Kiyat din ni Paulo, walang ghost or non-existent flood control projects sa kanyang distrito. At kung bumahaman Tanungin namin taga Davao, pangit ba ang flood control dyan? Yung naipatayo lang, mga kababayan, ha? Dahil aside dyan sa napatayo, mga kababayan, kailangan pa talaga ng marami pang flood control. Ginigipit yan, mga kababayan, lately sa Pondo yung Davao City. Wala na nga mga bago siguro mga mga kababayan, flood control na under the Marcos administration dahil ginigipit daw sa Davao City ay mabilis lang daw itong humupa, di tulad sa ibang lugar. Naunang sinabi Ngayon, mga kababayan, sa Quezon City, wala na. Lawa na, mga kababayan. Baste na PR stunt lang daw ang pag-iimbestiga ng anomalous flood control projects sa bansa. Kung talagang PR stunt to,
Patunayan niya. No need. Uupo lang kami at manunood sa inyo. Tingnan natin mga kababayan sooner or later. Wala na naman yan. Kung hindi yan PR stunt, dapat upuan ito ni BBM talaga mga kababayan. Balita namin, pupunta na naman sa ibang bansa. PR stunt Ito nga. talagang PR stunt to. Or, may katotohanan. Shut up, Abante. Wala kang karapatan, wala kang... Ay, nako. Anong kredibilidad mo? Alunan ka, ungas ka sa butuhan. Hindi ka dapat nakaupo dyan Mandaraya ito mga kababayan. In the first place. Sa tingin natin, pandaraya yung ginawa niya. Kasabwat ang Comelec. Pandaraya, the fact na hindi naman siya ang binoto ng tao. Bakit siya ang umupo? Kung mayroon siyang delikadeza mga kababayan, magdedemand siya na, sige, election ulit. Hindi. Comelec naman mga kababayan, alam naman natin, tingnan nyo ginawa nila sa Duterte Youth Party List. Yung mga kagaguhang ganyan mga kababayan. Ang tugon naman ni Pulong, wag na raw idamay ang kanyang kapatid sa issue dahil transparent naman daw sila sa kanilang mga proyekto at accessible din daw ang kanilang records. Nananatiling mainit ang usapin patungkol sa maanumalyang Matulis din ang flood ngipin nito. control projects sa bansa. Kaya para sa Kamara, panahon na para panugutin ang mga Pero maganda ang utak at tao boses. sa likod nito. Modulated Para ang sa voice. agenda, Joan Manalo, Billionario News News Channel. Channel. Handa raw si PBBM. Ay nako, ito na namang budol mga kababayan. Bakit no? Kung kailan naging presidente si BBM mga kababayan, tsaka naman naging komedyante. Mukhang naging payaso na talaga ang itsura mga kababayan. Sa tuwing nakikita natin nakakatawang nakakainis mga kababayan. Na sumailalim sa iniutos niyang lifestyle check para sa mga Coming from the Marcos, nagla-lifestyle check ng demand mga kababayan. Diyos ko Lord. Itong pamilya ng kurakutan mga kababayan ng issue. Ay nako. opisyal ng gobyerno. Kabilang na rin ang pag-reveal ng kanyang SALM. Pero may pakiusap ang Malacanang sa mga kritiko. Pakiusap Ang mukha detalye nyo. sa agenda report ni Ivy Reyes. Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo. No, ayan na. Ito na talaga ang champion mga kababayan. Sa paungasan. Pagiging ungas, pagiging maangas, pagiging matalas ang dila, pagiging sinungaling. Ito ng champion. Malayong-malayo si Abante mga kababayan, ang lamya. Hula. Palitan na si Abante na mas mga kababayan, mas maangas. Wala sa kalingkingan itong si Clearing. Ay ready, pati pa ang Pangulo. Mahuli man daw sa Ready? Ready? Hanggang ngayon nga, hindi nyo sinasabi kung nasaan yung tinatagong yaman nyo, nananakaw ng iyong ama. Yung mga deposits mga kababayan, hidden wealth. Pila, handa si President Bongbong Marcos na pangunahan ng kanyang utos na sumailalim sa lifestyle check Uy, Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Hindi ka na kinikalabutan dyan, ang BBM? mga opisyal ng gobyerno. Ito ay matapos hingin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. Isa pa to. Itong mga salot din mga kababayan, sa tingin natin salot. Na iba ang dating ng direktiba ni PBBM kung mauuna siyang maglantad ng kanyang SALN o Biglang kambyo mga kababayan nung tinanong na, ikaw ang mauna. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Labas mo salin mo. Nagpipigil sa amin na gawin iyon. At yun na nga, kung iutos din or Ito din, nung naupo sa PhilHealth mga kababayan, grabe, anomalya. anunsyo din ng dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Sige, wala mga namang kampanya ka problema na. siguro. Ang Umpisa ng pangampanya, virus para sa 2028. Bigyan ka namin ng head start. nakikiisa raw sa pagdidemand ng katotohanan. Walang problema sumali kaming 5 sa minority sa Senate. Meron din kami 5 na lang sila mga gunggong mga kababayan. sa House na dahil turing namin sa isa't isa ay mga ungas. counterparts. Magkakadiwa kami dyan sa mga prinsipyo ng transparency and accountability. Yun nga lang, tila may kaunting pagpreno ang palasyo. Lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi Nung challenge sa SALN mga kababayan, lumalayo na tayo sa issue. Bakit kami? Bakit kami ang magigisa sa aming sariling mantika? natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. Uunahin niya sarili niya. Siya pa mismo mga kababayan ang leader ha? Follow the leader. Tapos siya lang din ang mga kababayan ang mayroong issue na ganyan, di ba mga kurakutan? Pamilya Marcos. Patunayan niyang wala.
Isa na naman ito mga kababayan sa mga panawagan aside sa hair follicle drug test, sal and release. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at Ikaw nga, yan nga ang expertise mo. Kapag tanong mga kababayan, hindi niya sasagutin, ilalayo niya mga kababayan. O ngayon, ginamit sa'yo. Sasabihin yung, doon na tayo sa ating focus. kahabulin ang mga involved sa flood control projects. So wag Di po ba natin kasali si ibahin BBM at yan? Huwag tayo medyo mamulitika. Wag mamuliti ka, puro kayo politician dyan. Ungas Welcome kayo. sa administrasyon at lumilitaw sa social media ng mga kaanak ng matutunog na contractor at opisyal. Yan naman din po talaga ang naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay magtulungan upang masawata ito. Nasawat ha. Natatandaan nyo mga kababayan, tandang-tanda pa natin ha. 1 year o 2 years before mga kababayan, tinanong si BBM, Sir, mayroong mga kababayan ha, mayroong reporter na lumapit sa kanya. Sir, tinanong siya, how about the flood control projects? Wala pa ito hindi pa ito pumutok ng issue ng kurakutan sa flood control mga kababayan. Ang sabi niya, it's not the right time. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Ngayon mga kababayan, umulan na, bumagyo. Nung panahong wala pang baha mga kababayan, ayaw. Ngayon na, binaha na. Ayaw pag-usapan dati. It's not the right time. Yun pala mga kababayan, eto na ang right time. Yung nagyabang na siya ng 5,500 mga kababayan na flood control. Palyado. Korupsyon na ito. At hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilos, kundi ang taong bayan na Taong bayan na naman. Tapos manawagan ang taong bayan. Sinashrug off lang ninyo. Parang walang naririnig mga kababayan. na mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo. Itong mga ganitong Sumbong sa Pangulo. Sumbong namin pangalan niya. at kondisyon. Ano bang purpose ng intelligence fund nyo? Bakit kailangan pa ng tao na magsumbong bago nyo aksyonan? Gamitin nyo ang inyong mga... may power sila mga kababayan, di ba? Madali lang yaman... napakadali lang naman yung mga kababayan, flood control dahil malaon niya mga papilis, dokumento Ilan na niya? 1,000? Sige, 5,500. Di ba lahat yan mayroong document mga kababayan? Lahat yan. Tingnan. Tingnan, nasaan? Kahit pa'y walang magsumbong dahil hindi namin alam. Malay namin mayroong flood control dyan pero wala pala. Walang ginawa. Hindi sila transparent Kaya nga nasasabihan mga kababayan, propaganda. Tapos mag-trend online si Angela Alonte, ang anak ni Binyan City Mayor Angelo Alonte. Tampulan naman ng online news ngayon, ang anak ni Hightone Construction founder Christopher Co at pamangkin ni Co Bicol Representative Zaldi Co na si singer and vlogger Claudine Co. Singer and vlogger? Ito mga kababayan, may isang babae. Ito ba yung kumain na may bill na 700,000? Yan ba o iba yun? Isang kainan? 700,000? Pamangkin ni Co Bicol Representative Zaldi Co and vlogger Claudine Co. Sa social media posts ni Co, napansin ng netizens sa mga branded na damit at signature bags nito. Millions. Sa ngayon, activated ang kanyang social media accounts. Deactivated na. Ayon sa palasyo, hindi hahadlangan ng executive ang anumang investigasyon patungkol sa maanomalyang flood control projects dahil ang priority ng administrasyon, mapanagot ang dapat mapanagot. Bakit wala pang nakukulong? Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Isang independent body ang dapat magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Yan naman ang... Eto mga kababayan. Etong mga pautot ng mga dilawan. Sige, gusto na, sila, nagpo-propose sila ng independent body. Pero sila ang mamimili mga kababayan, sino-sino ang magli-lead ng independent body na yan. Sina Conchita Carpio Morales, Diyos ko, animal. Senador Juan Miguel Mig-Zubiri. Ang agenda report mula kay Hannity. Nagalit si Marcoleta niyan. Mayroon ng blue ribbon. Ito mga kasamahan niya mga kababayan, gusto ng iba. Insulto para sa kanya. Dapat sumalang sa lifestyle checks ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Kasama yan ang Pangulo. Yung lifestyle check mga kababayan, ano yan? Matatapos na lang si BBM, hindi pa yan matapos. Ang dami nila. Parang madadivert lang ang usapan nan. Ang gusto namin mag-case build up na. Mayroon lang makulong. Unahin yung under ng ghost project mga kababayan, sino-sinong mga involved ito dyan. Kay Senator Juan Miguel Mig-Zubiri. Both appointed and elected because... Ito bang nagsabi mga kababayan na patay gutom na daw sila? Para na daw silang mga dukha mga kababayan.
Naalisan lang sila ng mga komite. O, patay gutom na. Paano na lang kami? We are not also exempted from these Patay gutom kayo dahil nabawasan ang inyong budget? lifestyle checks, di ba? Kung wala namang tinatago ang mga opisyal, dapat sumailalim sila rito. Pero dapat isang independent body ang manguna sa pagsisiyasat, hindi ang Kongreso o anumang ahensya gaya ng Commission on Audit. Sino ba ang may mandato niyan, di ba? COA? Nauna nang nabunyag na may 0.5% share din umano sa modus sa Yan ang problema. Pati yung tagabantay mga kababayan, bantay sa lakay. malayang flood control projects. Bubuuin dapat yan ng government investigators at dapat lumahok din ang civil society organizations. I think these are things that we have to... Iba pala ito mga kababayan sa gusto ni Kiko. Yung binopropose si Kiko mga kababayan, nakatutok lang talaga sa flood control. Taking consideration kasi paano kung may kasamahan ka doon na matatamaan? Una nang hinimok ng kapwa minority member ni Zubiri na si Sen. Pati sila mismo mga kababayan walang tiwala sa kanilang mga sarili. Ganyan mga kababayan ang ating gobyerno sa Pilipinas. Teresa Ontiveros na dapat pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check. Isang paraan para madiskubre ang lifestyle ng mga opisyal ang pagbusisi sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Doon nakasaad ang kanilang complete financial information. Pero babala ni Zubiri, mag-ingat sa mga gumagamit ng SALN sa masamang paraan. Huwag sanang gamitin yung SALN as a weapon against politicians kasi nangyari na yan dati. Sa panahon ni dating Chief Justice Renato Corona, uminit ang Eto ang ending nito mga kababayan, walang mapuntahan. Deadlock. Para talaga uusad. Yan. Unahin yung obvious. Go with the obvious first. Yung ghost project. Dahil wala yung takas. So, para mayroon man lang mapuntahan mga kababayan itong ating alingas-ngas ngayon. Pinang SALN. Noong 2012, guilty sa impeachment court si Corona dahil sa incomplete declaration of assets nito sa dokumento. Yan lang. Bukod kay Corona, Si Corona mga kababayan, ilang thousands lang yun. Hindi na-deklara ha. At ang sabi mga kababayan, magaling na talaga daw yan si Corona. Mahal yan ng mga kasamahan niyang mga justices. Ano lang yan? Na-target lang yan ni Panot mga kababayan dahil nagdesisyon yan na tungkol doon sa Hacienda Luisita. Hindi paborable kay na Panot mga kababayan kaya ginantihan. Ilan pang kinasuhan noon sa ombudsman dahil sa SALN. Kalaunan, sinampahan din ng non-filing of SALN o misdeclarations ang ilang opisyal sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Zubiri, hindi lahat ng mga opisyal may kaalaman sa pag-aayos ng SALN, gaya raw ng municipal councilors. Kaya pagdating sa lifestyle checks, dapat isulong ang patas na investigasyon through an independent body. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ayan na naman siya. Kita na ang flood control scandal, pansamantalang sinuspinde ng DPWH ang paglalabas ng authority to travel abroad para sa mga Si Zaldico, nasaan na? Kontraktor, mga kababayan, kongresistang kontraktor. At kawani ng ahensya sa inilabas na kautusan. Hindi na daw mahagilap mga kababayan. Agad na ipatutupad ang direktiba at mananatili itong epektibo hanggang Nobyembre. Hindi sakop ng kautusan ang mga biyaheng para sa urgent medical reasons. Hindi lang umano si Senate President Francis Cheese Escudero ang may campaign donor na kontratista ng gobyerno. Isalin nyo din yan ha. Dahil umalma din ang mga netizens mga kababayan Kagaya ng mga pamangkin, mga anak, mga kapamilya ng mga kontratista, mga kababayan at mga kongresista, ang asawa din ni mga kababayan ni Cheese Escudero na si Heart Evangelista nagpo-flaunt din ng mga kababayan karangyaan. Na anyway, hindi naman atin ang pera na yun, pero sa ngalan na asawa siya ng isang senador mga kababayan na senador ng isang bansang naghihirap, nagpo-flaunt ng karangyaan. Diyos ko. Tapos alam naman natin ang issue sa mga politician mga kababayan, kurakot, di ba? Yan ang naiisip ng tao. Tapos ito nagpo-flaunt ng kayamanan din mga kababayan. Walang nilabag na mga kababayan, batas, pero yung pagiging siguro ethical
aspect niyan mga kababayan. Mayroong something. May ilan pang kandidato sa pagkasenador ang tumanggap ng donasyon. Kilalanin sila sa agenda report ni Dexter Contractor pa yan ha, camping donor. So sir, kino-confirm nyo na nag-donate? Lagot ka, cheese. Hindi mo kasi pina-impeach si VP Sara Duterte. Ito na mga kababayan, mga ganti ng mga bangag. Kapag hindi ka aayon sa kanilang kagustuhan, talagang malilintikan ka. O, tingnan yung mga bilyar. Nilumpo ang mga negosyo. Siya ng 30 million. Yes, nasa records yun. Mismong si SP Cheese Escudero ang umamin na donor niya sa kanyang senatorial bid noong 2022, si Lawrence Lobiano, ang presidente ng Isipin niyo na lang mga kababayan ha, bakit magdodonate ka ng 30 million sa isang politician? Ganyan na kadami ang pera mo? Ha? At wala talaga yung kapalit? Yung donation mo na 30 million, example lang? And then later on, nakakuha ka ng project. Traction na isa sa mga kontratista ng flood control project. Ilang araw lang bago ang SONA ni PBBM nitong Hulyo, magkasama sina SP Cheese at Lobiano sa inaugurasyon ng bagong gusali ng College of Business Management ng Sorsogon State University. Nakabilang sa higit 125 million pesos contract na nakopo ng Centerways noong Setyembre ng 2024 para sa Sorso. Pero hindi lang. Campaign donor ni Cheese mga kababayan. Kung tutuusin ha, kung tutuusin, parang kurakutan na rin yan mga kababayan. Dahil nag-donate sa'yo ng pera, 30 million mga kababayan, at sinong baliw ang magbigay ng 30 million na walang kapalit mga kababayan? At later on, na-awardan ng 125 million pesos. So kung inyo kukumputin mga kababayan, parang doon din papasok sa around 20% mga kababayan sa kickback, di ba? Na mga, sabi ni Lacson around 25% ang napupunta sa mga proponent. Pero sino ba? Sino ang nag-propose dito? Kabilang ba si Cheese? Gayon pa man, lugar ni Cheese Escudero yan mga kababayan. Pero hindi lang pala si SP Cheese, dahil there's more. Ayon sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Halos lahat siguro mga kababayan yan. Talagang titingnan mo. Sa report ng PCIJ, isang taon makalipas ang 2022 election, Joel Villanueva, lumabas na si Senator Joel Villanueva ay tumanggap umano ng 20 million pesos na donasyon para sa 2022 election mula sa New San Jose Bill. Yan Bakit mga kababayan, mga contractors ang mga nagdo-donate sa kanila? And then later on, mabibigyan ng proyekto. Nakasaad din sa report na si Villanueva lang ang nag-iisang kandidato noong 2022 na tumanggap ng donasyon mula sa New San Jose Builders. Ang kontratista ang siyang nakakopo ng 2.147 billion peso contract para sa 19-story office ng National Housing Authority noong 2021. And then may proyekto mga kababayan. What the? Nabatay sa record ng Philippine Government Electronic Procurement System ay epektibo ang kontrata mula 2021 hanggang 2025. Sa hiwalay na report ng PCIJ, na pagsilip sa 2013 elections, tumanggap din umano ng donasyon si Senator Escudero ng 10 Lagot ka na, Cheese. Eto na mga kababayan, di ba? Mukhang si Cheese Escudero, napupunta na doon sa mga kababayan. Paborable na kay Sara. Ito na ang ganti. Pero lahat sila yan mga kababayan. Kung talagang, sisilipin mo. May mga gusot lahat yan. Kahit pa yung mga kakampi nating mga senador. Million pesos mula sa at kongresista New San Jose Builders. At isa pang 10 million pesos mula naman sa Tokwing Construction. Tokwing. Din umano, sina Senators Bam Aquino. Si Pagpag mga kababayan. Nancy Binay. Joseph Ejercito Estrada tumanggap ng mga mga kababayan sa contractors. Nancy Binay at JV Ejercito na tumanggap ng magkakaibang halaga mula sa ilang kontratista ng DPWH. Dapat automatic na mga kababayan kung sino yung mga kontratista na nag-donate. Automatic disqualified na sa anumang bidding ng government mga kababayan. Dahil parang suhol na rin yan Dinaanan nila legally mga kababayan pero ethically. Parang may mali. Nagbigay ka tapos makakasungkit ka ng proyekto na bilyon-bilyon.
bukod pa sa partido politikal na Nationalist People's Coalition at United Nationalist Alliance. Binay Sa inisyal Aquino na investigasyon Pagpag. ng COMELEC, may 4 na kontratista ang nagsilbing campaign donor ng ilang tumakbo sa pagkasenador. Pero hindi lang ang statement of contributions and expenditures ng mga senatorial candidate ang sinisilip ng COMELEC, kundi pati na rin sa mga kongresista at party list. Para naman sa mga mapatutunayang sangkot sa anomalya sa flood control project, sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Mig Zubiri, kailangan anyang sa huli ay may mapanagot. The executive will Sa huli, walang mapanagot niyan. Tingnan nyo. follow through with its threat to file cases. Pag wala kasi mga kasuhan dyan, ay ninasugon lang yan. Walang mangyayari. Nariyan niya ang mga kasong graft, estafa, economic sabotage at bribery corruption na nag-aabang sa mga mapatutunayang nagsabwatang opisyal at pribadong kumpanya o individual. Mas pabor naman si Zubiri na may independent third party na magsasagawa ng investigasyon sa issue. Ang tanong, sino naman ang ilalagay dyan sa independent? Para sa agenda, Dexter Ganibe, Grabe. Abante. Welcome to the Philippines. The land Nagprotesta of ang Bayan corrupt. Party List Group sa tanggapan ng kontratistang iniuugnay sa pamilya Diskaya. Kasunod ng nag-viral Yan na naman ang mga epal, mga kababayan. nito. Sabi ng grupo, dapat managot ang mga naglustay Sakay na, sumakay na naman ang akbayan, mga aklayan. sa pera ng bayan. Ang agenda report hatid ni Hana T. Okay lang naman eh. Kung dyan kayo masaya, sige kalampagin nyo. Ayan na papansin. Ito mga apayan, mga kababayan, mga aklayan. Tumaba na nga si Percival, mga kababayan. Akala nyo kung sino mga malilinis? Kung i-audit din yan, mga kababayan, kahit may isang poste siguro walang maipatayo yan. Ang ganitong panilingin ng taong bayan sa pagkakasinakawa ay ang mahihirap nating kababayan. Ang taong bayan ayusin mo muna yung tsura mo, Percival. ng Diskaya family. Yan ang sabi sa ilang Sige, signboards kalampagin ng niya yan. Akbayan Party List at iba pang mga grupo. Kinalampag nila ng 1 kilos protesta ang harap ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Nauugnay ito sa pamilya ni Sarah. Papansin lang yan, mga kababayan. Ending yan, papansin. Ito si Percival. Diskaya na bahagi ng top KSP. 15 firms na kumorner sa bilyones na pondo ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Shameless daw ang naging pag-flex ng pamilya sa kanilang yaman. Nadamay pa si Julius Babaw. Hindi na doon napakita, mga kababayan. Ewan na natin, ha? Hindi na napakita. Nag-viral online. Nakakahiya po. Nakakahiya ang mukha. Ay, naku, Percival. Yung hiyak ito Sana dumapo sa mukha mo. Parang buhok ni mga kababayan, no? Sa noong 2024 interview ng Billionario News Channel sa Diskaya ang lalaki couple, ng mga may higit kumulang 40 sasakyan ang pagmamay-ari ng mga Diskaya. Karamihan, mga American at European brand. May models pang hindi makikita. Eto, mga kababayan, kung dumaan lang ito, mga kababayan, sa tamang paraan. Kung ang kanilang mga proyekto pulido, walang ghost project, walang anomalya, mga kababayan, walang talagang hokus-pokus, hindi substandard. Wala tayong pakialam, mga kababayan, kung kahit punoon yung isang building ng sasakyan. Pero ang problema, nadadawit, mga kababayan, sa kurakutan, sa substandard. Siya na mismo umamin, ha? Mas magaling pa sila sa engineer, mga kababayan. Alam nila kung saan ipapasok ang bakal. Sa bansa. Personal cars namin, bukod pa sa mga services ng mga engineers namin and mga liaison namin. So, sige, Diskaya, manabla ka na lang. Huwag kang pumayag na ikaw lang ang gilitan ng liig. Ikanta mo kung sinong nang hut-hut at nabigyan nyo ng tongpats SOP. Mga more or less na sa magpa 100 rin siguro. Mala Billionario News Channel pa raw ang assets ng kanilang pamilya kung susumahin ito sa taong 2024. Ayon niya kay Curly Diskaya. Sabi ni Representative Percy Sandana, alam naman daw ng taong bayan kung saan nanggagaling ang saganakmak na yaman ng Diskaya family. Sa panahong binabaha ang ilang lugar sa bansa tuwing masama ang panahon, dapat may maparusahan at dapat mabawi raw ng taong bayan ang ninakaw na kaban ng bayan pagdating sa palyadong flood control projects. ang pamumuno
lumimbas sa kabanata. Sige akla, pasikat ka. Sa henerasyong ito, kundi sa mga susunod na henerasyon. After nyan, mga kababayan, lipad na siya. Mga Pilipino na ninakaman ng serdisyo. Spread your wings, Una akla. na sinabi ni Senate Minority Leader Tito Soto sa isang Tumaba na, no, si Percival, mga kababayan. session na pare-pareho ang address ng 4 na kumpanyang nauugnay sa mga diskaya. Sa isang tax case noong 2022, Puro pa mga santo, mga kababayan. St. Timothy, St. iisa lang ang address Bernard. ng St. Ano ba yun? Timothy, St. Matthew, St. St. Matthew. Gerard at Alpha and Omega Gerard General pala. Contractor kung saan Pangulo si Sara Diskaya. Di kaya kayo masampal ng mga santong iyan, ginagamit nyo sa pangalan nila. Mga kababayan, sa kurakutan ng issue? Sa kasong ito, nag-issue ang BIR ng Letters of Authority o LOAS sa construction firms para ma-audit ang taxes nila. Mamaya na yung taxes, unahin nyo muna yung yung kanila talagang ginawang mga flood control, mga kababayan. Kung mayroon bang ghost, kung mayroon bang substandard. Dahil yun ang importante Naghain ng petition for certiorari yung tax, mga kababayan. Example, mayroon silang deficiency. Kagaya ng ginawa ng ABS-CBN, mga kababayan, mayroong amicable settlement. Na instead na, ilan nga ba yun? Magkano yung kababayan, babayaran ng ABS-CBN? 16 billion? Basta bilyones, mga kababayan. Amicable settlement, 200 million na lang, mga kababayan. Walang lusot, walang lusot. Huwag kayong mag-focus dyan sa BIR. Unahin nyo muna yung talagang kanilang ginawang mga proyekto. Dahil, pwede yung kasuhan ng graft mga kumpanya dahil hindi pala graft dahil hindi sila government official. Basta may kaso dyan, mga kababayan. Yung binigyan nila na mga politician ang kasuhan ng graft and corruption. wala raw itong citation ng proper audit program. Pero sabi ng Court of Tax Appeals, hindi ito kailangang gawin ng BIR dahil may kapangyarihan daw silang maglabas ng LOAS kahit walang audit program. Sa huli, dismissed ang kanilang petisyon. Sa ngayon, binubusisi na ng Bureau of Customs ang imported vehicles ng mga diskaya. Isa sa mga lumitaw na expensive cars sa kanilang collection ang Rolls-Royce Cullinan na nasa 30 malilihis to 60 ang million. nito, mga kababayan. Tansya ng customs. Yan? Ang cost ng mga sasakyang iyan? Kapiranggot lang yan, mga kababayan, sa totoong asset nila na nakuha sa totoong pera na income nila sa gobyerno. Bilyones ang total worth ng lahat ng mga sasakyan. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Defender. Channel. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.